8 hours yung travel natin from here going to Sulu, Tawi-Tawi area. At doon yung fishing ground. So doon tayo manghuhuli ng isda. So sobrang exciting to. Kakaibang experience ito. First time natin magagawa dito sa agribusiness. At I hope yung audience natin ay matutunan din ano ba talaga yung nangyayari sa fishing ground, ano ba talaga yung ginagawa ng mga ordinary na fishermen para makapanghuli lang sila ng isda para ma-process para maging sardines kagaya ng ginagawa ng Mega Sardines. Okay? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sofia, ayusin na natin yung schedule natin dito. Diba pag nag-shoot na tayo ng factory, whole day na yon, diba? Wala kang magagawa doon pag nag-shoot ka ng factory, diba? Pahinga na. The following day, Sir Mike muna. Whole day. Tapos yung hapingan, dapat lunch yun. Sa umaga hanggang lunch yun. Tapos after that, sisingit mo pa ba yan? kayo. Kasi gusto Ano na lang yon yung oil, hindi siya buong feature. Parang dalaw lang. dito na pala tayo. Palagi kitang nakikita yung sa pig. Sa pig na maitim, yun. Palagi ako nag-like. Dito, pumunta din kayo na Calamansi. Ay, opo. Malapit lang doon. Malapit kayo doon. Oh. Sir, Philip. Sir Philip. Picture rin. Ay, sige sir. First time naman na, sir? Hindi. Palagi na. Lagi po. Palagi ako sa YouTube eh. Ako, sige sir. Nice Sige sir. Ma'am. Sinadya mo kami dito? Opo. Bakit humaba yung buhok? Kasi pupunta kami ngayon sa dagat. Opo. Sa Mega Sardines. Lahat kayo? Oo, dadalhin kami dun sa fishing ground. Oo. Gabi na kami makarating doon sa fishing ground. Oo. So the whole night, yung fishing, after the kinabukasan, saka pala kami uwi dito. Morning pa. Sige po. So pag dito, pagdating, kinabukasan, balik pa kami sa planta. Opo. Sushoot pa kami sa planta, yung processing ng sardines. Tapos okay sa inyo mga 2 p.m.? 2 p.m. ng 26 ng afternoon. after doon na tayo, hindi na umaga. Kung pwede 2 p.m. para sa gabi. Pang dinner. Pang dinner. Maghapon na lang kami sa inyo. Pwede. Abutin na tayo ng gabi. pwede. Sige. Pwede po. Ganun na lang. Sige po. Sige sir. Sige. Sige sir. Thank you so much. Kita tayo ulit. Kita tayo sir. Yan. Ma'am, thank you ma'am. Ma'am, thank you so much po. Nice meeting you talaga. It's an honor. Oy! Chris, pares king kulon. Chris, college ka? Hindi po. High school pa? Senior high siya. Senior high. Sige sir, buddy. Sige sir. Kita po tayo. Apo. Bye-bye. Bye-bye. Ma'am. Bye-bye. Sige sir, bye-bye. Bye Chris. Uy. Hello. Morning. Morning. Kasong hapon na yung meet and greet. Hapon na. Hindi na lunch. Magluluto natin. Umaga pa lang. Kasi sasama ko sa palengke. Oo. Pwede tayong magpahinga sa tanghali siguro. Balik na tayo. Pag meet and Text ko greet. lang yung address kay Prince. Correct na. Ano Inform ba? ko na po si
you, Sir Malcolm regarding doon sa nasabi Okay po niyo. sa So, kanila. okay po sa kanila during plant tour yung interview. Ngayon, pakilala na lang po. Ay, sige po, sa ma'am. office na lang daw po. Sige po. Sige po. Okay, sige. Punta po tayo sa office na. Camera mo lang. Camera shy pa na. Sir. Dito po tayo. Hello po. Buddy po, sir. Malcolm. Hi, sir. Very good. Hello, sir. Sir Mark. Hello. Sit down first. Apa. Kumusta tayo? Si, yung team, si Cathy po, si Sofia, at saka si Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hello. Welcome. Spencer. Spencer, hello. Upo sila. Ano na muna tayo? So, glad that you guys can make it. Yes, sir. Yes. Na-excite ka. Kita ko rin yung tosino nyo. Okay, Pampanga's best. Okay nga talaga yun eh. And how you can just agribusiness. Ay, thank you, like sir. that, mas maganda. Sir, wala kaming card ha, kasi online kami. Millennials na. Malapit kita sa... Good, very good. You can come visit us and really see kung paano talaga gumawa ng sardinas. Yes, Or sir. how much labor it really takes to get Yeah. to make it into the fish into a sardines. Oo. Yung talaga pinamahirap. Nakapunta na ba kayo sa ano? Fishing ground before? Wala pang fishing. Wala pa. Oo. So, yan. Kaya na-excite kami. At least this is the first agri na nasa dagat Yes, talaga. sir. Yes, sir. Apo. Very good. We'll be glad to show you kung paano talaga pinaghihirapan ng mga tao namin. Makahuli yung sardinas. Oo. Para na so we can really feed our Filipino constituents talaga. Yun talagang namin goal here. Yung fishing ground, sir, saan banda yun? Yung fishing ground namin, it's about 8 hours away. So sa may Holo, Sulu. So near Tawi-Tawi or almost at the ends of the almost at the ends of okay. Philippines talaga. I see. So parang nakarating na tayo ng Yes. Sulu. Almost Hindi mo nararating malapit yun. na. Hindi pa. Total manpower, meron tayong mga 800 manpower ngayon sa fishing grounds. So ilang... Sabay-sabay po yun? For fishermen yun ngayon. Ilang yes. boats natin na nakadeploy doon? So we have about 90 vessels. So some are being repaired. Most of them are out. So about 80 or 70 vessels are out there in the sea ngayon. That's operating. So yung those sa- consist of many kinds of vessels. Ano doon, yung naghahanap talaga ng isda, tawag doon sonar. Sonar, apo. Oo. And then, pag nakahanap na, tatawag siya ng catcher. Mm. May kasamang partner yun. So sa catcher, may skiff boat para maka-area. Mag-encircle. And then, ano mo rin, may light boat din. Kasi kaya sa gabi tayo naghuli para ma-attract yung isda sa ilaw. So yung start ng operations pag sundown, Doon na, mag-start. simula na. So sana maabutan nyo kasi kung nga 10:30 medyo late na. So pagdating nyo doon, konting kain tapos Start agad. Tuloy-tuloy na talaga. Start na. So kami nanggaling lang kami last May, nag-gather lahat. So high hopes this year kasi fishing, hindi mo alam eh. Biyaya ng Diyos yan eh. So kailangan magdasal talaga. Dasal. So, Sir, yung interview namin sa inyo, we prefer na during the plant tour para mas relax lang siya, yung conversation lang. Okay. Kasi Kami ba talaga interview? Dapat yata si boss yung interview nyo. Si big boss namin. Kasi wala siya ngayon eh. But I'm sure in Manila, I'm sure you'd be also good to interview. Pwede rin po. Kami taga-ano lang kami dito. Taga-pag... Support. Basically. humble yan, humble. We're just the support Kaya ni groups. Malcolm yan. Siya yung head ng buong Zamboanga eh. Kaya rin niya. Pogi naman, kaya pwede na pag sa ano. And tell them the flow yung interview mo para Basically, ano lang po kasi conversation lang. Hindi yung sit down na formal, ganun. So, free-flowing lang, kwentuhan lang, kung ano yung sasabihin nyo. Napanood agribusiness din eh. Talaga So, sir. keep on watching po. Dami ka na napanood. Thank you po. so much, sir. Ayun, sir. Hindi na kayo magtatagal kasi may konting orientation pa daw eh. Okay. Kailangan So, handa naman, Maddie, na everything is ready and okay.
May Bonami naman. Dala ka, mayroon po. Ang dami namin din. Okay. Hindi na kayo seasick. So, I guess Aba. hopefully the weather's still good going there and then coming back. And then when you guys come back, I will see you guys here. Yes, sir. I'm Opo. sure talagang ma-open yung Yes. line nyo doon to Mas see. maganda yung line of questioning pag natapos na yung fishing. Wow, para mas mahirap yata yun. Kaya yan. But Sir don't worry, Marco, we're- thank you so we're much. prepared. Okay, buddy. Sir Mark. Thank you. Thank you. Mag-pray tayo. Sige pa. Sure, sir. Lord Heavenly Father, Lord Jesus, salamat Lord for organizing this. Salamat Lord sa bisita ng aming mga kaibigan. We pray Lord that you bless us with abundant fish catch, na their experience in the laot will be fruitful, and that they will be able to be enlightened and have fun and be safe as they travel there and back, Lord. Lord, we lift everything up to you because you're trustworthy and you are in control. Salamat Lord sa lahat. All this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you so much. Yung mga like pinaka-cap ng captains, yun na yung sonar operators. Yan na. Yun po kasi sila yung taga Hanap. ng isda using the sonar Galing, no? Technology, no? technology. Makikita niyo sir pag mamayang gabi off lahat ng lights, yung makikita niyo lang yung lights from sonar, para siyang nasa cinema kayo. Ganun. Wow. And the beautiful way of catching fish, para kayong nasa ibang mundo. Wow. In-excite ako na to. Parang ina-excite ka masyado. Ini-excite ng todo. I hope the expectation versus the reality mag-meet. Kasi super kahit po ako, yung kahit inaantok ka, pero magigising ka. Ganon yung feeling. Kasi, syempre, yung trabaho nila, gabi. Parang night shift, kumbaga, dito sa land base. So, hindi sila natutulog. So, ikaw, na yung body clock mo is gabi matulog, magigising po talaga. Ganon kagaling. Galing. I hope po. Yes po, yes po, yes po. If fishing operations, Sir Steve and Miss Farah can answer. Kasama daw natin sa laot si Miss Farah. Okay. Una ka Spencer. Laging una si Spencer. Ayan, sasakay na tayo. Grabe, ito yung mga net na ginagamit na ng pangisda, oh. Ikaw muna. Lagi mag-malalim ka. Hindi, okay lang. Just slowly. Whew, Lalim dahil. mataas ah. Wait. Umpisa pa lang. Talikod ka, Sop. Kapit ka dyan sa blue. Yan. Sige. Kapit ka. Sa blue. Okay. So magta-travel ho tayo ng 8 hours. So 10 na ngayon, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 p.m. tayo makakarating. Quick dinner lang daw. And then, start na kaagad yung fishing. That's ilang oras from here to doon? 8 hours. Kuya Jairo, mag-ano ba tayo? Magkikilaw ba tayo doon? Ng isda?
Ha? Maraming kilawin mo sa laot. Sa laot? Ayan tayo. So, dapat nagdala talaga tayo ng wasabi sa Kikoman eh. Ganito kadami yung barko nila, oh. Iba yung nakita pa natin kanina. Sabi Oo, ko sa kanila. kasama ang lahat. Ano ba to? Sa captain to? Ah, sa kapitan. Hello po. Morning po. Sa taas, oh, hindi kami pwede dan. Bawal? Ah, okay. So, explore lang mo tayo. Ay, apa. Kayo sa Agri. Apa. Oo, nakapala ko nyo. Subscriber. Ay, salamat sir. Kap, salamat po. Familiar man to si Agribusiness, apa. Si Kap nanonood ng agribusiness. Meron familiar sa akin. Good morning, Ay, si Kapitan. Pasok po kayo, ma'am. Ano pong pangalan ni Kapitan? Si Di Galiano po, ma'am. Subscribers. Asawa Si niyo Kap. po, sir? Opo, Kayo ako pala. yung secretary. Kaya pala sabi ko, familiar to si Sir sa akin kasi lagi ako nanonood ng vlog ninyo, ma'am. Tagal na ako kasi marami ako nakukuha ang aral Okay. sa mga guava plant farm. Oo, guava. Tuwing kailan ka umuwi ng Palawan? Every December, sir. Ha? Talaga nagtatagal ka rito? 9 months kami dito sa Laos. 9 months. Picture ko naman kayo. Ayan. Kasi dami yung mga mga nararating na lugar, sir. Opo. 9 months kami dyan. 9 months. Balik-balik. Saka ka palang uuwi. Tapos pag umuwi ka, ilang buwan? 3 months. Tapos balik ka na naman dito. Balik naman, another 30 naman. 16 years naman. Hindi naman tagal-tagal na. Hindi ka pa kapitan nun? Oo, nag-umpisa ako, sir, sa yung sa Murami tawag. Yung nagpapala ng isda. Ganun. Oo, talaga? Hirap nung panahon na. 2007. Dito mo. Hirap ka lang pinagdaanan. Kaya lang na kaya rin sa awa ng Diyos. Tuloy lang. 16 years. Oo. Kasi Palawan, layo din ang galingan. Palawan. Ilan anak mo, sir? Walang anak, ma'am. Wala ka pa rin asawa? Meron na, pero walang anak. Ay, yung asawa mo, asan po? Nandyan po sa bahay. Ah, may bahay kayo dito? Opo, sa Tulungatong, sir. Kasi dyan na yung may... At least lagi ka umuwi sa bahay mo? Opo. Bawat hapon, uwi ng kami. Kasi may tindahan din, kaya siya nagbabantay doon. Opo. Galing. Anong oras po tayo alis? Nihintay na lang po may kasama si ma'am. Parang ayan na siguro si ma'am. Ayan na. Ito po si Sofia. Siguro Anak nakita mo. niyo. Anak ko po na. Nakita ko na po. Good morning, ma'am. Subscriber ka. Tagal na akong subscribe. Thank you, sir. Sige sir, usap tayo ulit. Hello po. So ako pala si Farah Alfonso, HR ng Seabase, specifically sa Seabase. So anytime na may mga kailangang maglalaot, ako yung sumasabay sa Seabase. We have 842 manpower in Seabase alone. Wow. So aside from that, may almost 500 sa land base. So sa Seabase na yan, 842 operational yan lahat. So dyan ako nagfo-focus kasi hindi pwede na mawalan ang isang barko, hindi makapag-operate ng isang gabi dahil walang isang tao. So automatic talaga yan. May mga pooling na ako dito, padala agad. So anyway, itong sakyan natin, sir, is tinatawag nating carrier. Ito yung tagadala ng isda from fishing ground to port, Kawit. Diretso sa grading area, so yun. So, mamaya makikita natin ang process talaga para maintindihan nyo talaga actual. So meron tayong, we have 5 vessel type. Meron tayong catcher, first is sonar, and then catcher, light boat, transfer boat, and carrier. So, actually may skiff boat pa, pero mga anak na lang yan sila ng catcher. So, yung sonar, ang gagawin niya, wala siyang ibang gagawin kundi maghahanap lang ng isda. Meron silang sonar, monitor, meron silang transducer na camera sa baba. So, sila yung maghahanap ng isda. So, kada sonar, meron niyang mga catcher na nakaaligid.
Kasi pag tawag ni sonar, marami ng isda dito, automatic si catcher, lalapit na, and then maghuhulog na ng lambat. So, ang haba ng lambat niya, nasa mga 60 to 80 fathoms ata. So, papalibutan yan ang laki ng ikot ng catcher na yan. So, doon tayo magsisimulang mag-catch. For an hour yung catching. So, pag nag-catch na, drive na siya, lalapit na si carrier, si transfer boat rather. Isa-suction niya yung, kasi sa mega kasi, wala kasing contamination ng tao yung walang unlike sa dati, long before na pala and then naghahawak. So naisip ni boss na nakocontaminate, nasisira yung isda, nawawala ang freshness ng isda pag magkaroon ng mga kamay ng tao. So nag-isip si Mega bili ng fish pump. So isa kami sa pinakaunang fishing company dito sa Zamboanga Peninsula na gumamit ng fish pump. So ang fish pump is hihigupin niya ang isda from the net, tubig, and then hihigupin papunta doon kay carrier. Ang carrier is may mga hatches, may 5 and 6 hatches na carrier. Doon ilalagay ang mga isda. So meron niyang parang alulod dito ang makikita natin mamaya the whole process. So yun po, catcher sa carrier, pag mapuno na ang carrier, transport na to Kawit. Pagdating dito sa grading area, walang taong nagano niyan, mawak. From the barko hatch, meron na namang pump, sinusuyop niya papunta sa grading area. Grading area magsasizing direct sa fish tank. Fish tank direct kay manufacturing. So dire-diretso yan tayo. Walang standby kasi full force tayo sa mga planta para at least si Mega ng more sardines for the people, for the Philippines. So yun, si fishing, walang ibang ginagawa, walang sige lang. But inaalagaan naman din natin yung mga tao especially. More on sa mga potable water na binibigay, sa food na binibigay natin sa kanila, para ganahan din silang magano. And then the compensation is very talaga din, well provided naman din sa kanila. So yun lang din ang maganda dito kasi alaga din talaga yung mga tao. Kasi sabi nga nila, kahit pagod ka, pag puno yung tiyan mo, nawawala talaga yun. Yun yung diskarte na Kasi hindi biro yung magtrabaho buong gabi, basa ka. From 6 p.m. to 6 a.m., walang pahinga ang tao. Walang pahinga. Tuloy-tuloy yan ang drive. After nilang masaksyon ng isda, catch na naman, nandun na naman. So, nafe-feel natin yung parang sitwasyon din nila. So, kailangan talaga. Sabi ko sa mga taga-HR, lahat kayo maglaot. Hindi man sabay, isa-isa. Para makita nyo, pagpunta dito may problema mga sea base, agad nyong matugunan yung concern dahil makita ninyo kung gaano kahirap yung sitwasyon doon. Datot na malayo sa mga pamilya yan, napakahirap na sacrifice na yan sa buhay mo. Diba? Wi-Fi sir! Napako na kayo Wi-Fi, may Wi-Fi tayo dito. May Wi-Fi dito? Yes. Doon sa laot, sa sonar, lahat ng sonar, nilagyan na ni boss ng Wi-Fi doon. Lahat. Para at least yung mga tao, sa pagpapahinga nila, makakakuan sila sa mga anak nila, pamilya, at least hindi masyadong malungkot pa. Tapos yung nakaka-monitor kami dito, ano nangyayari, ano bang problema, may pasyente ba, may sakit ba. Nag-umpisa na, umalis na yung barko. Kita nyo, ito yung office ng Mega Sardines. So, aalis lang natin. 8 hours yung travel natin from here going to Sulu, Tawi-Tawi area. At doon yung fishing ground. So, doon tayo manghuhuli ng isda. So, sobrang exciting to. Kakaibang experience ito.
first time nating magagawa dito sa agribusiness. At I hope yung audience natin ay matutunan din ano ba talaga yung nangyayari sa fishing ground, ano ba talaga yung ginagawa ng mga ordinary na fishermen para makapanghuli lang sila ng isda, para ma-process, para maging sardines, kagaya ng ginagawa ng Mega Sardines. Okay? Nag-uumpisa pa lang yung adventure natin, pero sobrang exciting, nakaka-excite talaga, kasi talagang bihira yung magkaroon ka ng chance na ganito, na maka-experience ka ng ganitong actual fishing na galing sa mga malalaking companies kagaya ng Mega Sardines. So may experience natin ng actual fishing, makikita natin gaano kahirap. So mamayang gabi, try natin, hindi matulog, tingnan natin talaga yung nangyayari hanggang matapos yung operation. And at the same time, bukod doon sa ipapakita natin yung process ng fishing, kakausapin din natin yung mga tao, yung ordinaryong crew dito sa barko, para alamin natin yung mga kwento ng buhay nila. No, naumpisa na natin kanina si Kapitan, pero later on, babalikan natin, aalamin natin yung more, paano yung buhay nila dito sa laot. Okay, ano na po, almost 4 PM at nakalampas na tayo ng Basilan. Ngayon, entering tayo, Sulu. So, nandito na tayo actually sa Sulu Sea. So, ito po yan. So, ito yung huling part ng Basilan. So, lumampas na tayo dyan. Somewhere nandito tayo. So, ayan. So, andun tayo. Ang meeting place daw somewhere dito. Dito tayo magkikita. Dito tayo susundin nung sonar, yung maghahanap ng isda. And then, iikot-ikot tayo dito somewhere. Dito lang sa area na to. Kasi ito na yung Sulu. Bawal na tayong pumunta dito kasi di ba yung may municipal water. Bawal tayong lumapit sa municipal water. So dito lang tayo sa area na to. So mga anong oras tayo makakarating ng meeting place natin, sir? Alas 6, 7 na? 6:30. 6:30 makakarating tayo dito. Sa area na to. Ayan. May natatanaw tayo na bundok doon. Yan na yung Sulu. Ayan. Tapos meron daw barko na sasalubong sa atin kasi lilipat nila yung itong mga yelo. Asan na po yung barko? Asan na yung barko? Yan na, malapit na. Yan, nagano na. Yan. Paano ililipat to? Para mayroon sila yelo. Supply man yun. Doon sa laot. Supply yelo. Saan ang probinsya nyo? Davao. Ah, Davao. Oo, Davao ako. Iba-iba kayo pinanggalingan? Oo, iba-iba. Ano yan? Ano pala siya, pag pumunta, marami siyang karga, tapos isusupply niya sa iba-ibang barko nila para hindi sayang nga naman yung pagpunta na walang laman na isda. So 5 ano na po, 5 PM na. Ayan, darating pa yata tayo, mga 6:30 pa yata. Ayun, yan pala yung barko. Yan po yung isang barko. Yan. Grabe, close encounter.
Carrier din to. Okay, yan. Yun. Galing, no? Naka-net pala yung ice. Oops! Crash na siya. Pero naka-net siya. Oops. Ooh. Ayan. So, 5:47. Magsa-sunset na. At tuloy-tuloy pa rin yung paglipat nila ng yelo doon sa kabilang barko. So, ginagawa nila yon para tipid din doon sa biyahe. Yung isang barko na nanggaling doon sa Zamboanga, dala-dala niya yung mga supply. Tapos, pinaghahati-hatian ng mga barko na nandito sa laot. Tapos nakikita yung mga bundok na yan. Yan na yung Sulu. Yan na yung Sulu province. Pulo. Itong mataas na bundok na to, yan yung Pulo. Yung dagat po sobrang kalma, oh. Tahimik na tahimik. Walang kaalon-alon. Alright, so 6:16 na. Napansin nyo yung mga ibang mga fishing vessels? Nakikita na natin, may mga ilaw na sila. Kanina, nung maliwanag pa, parang tayo lang yung nandito sa gitna ng dagat. Marami pala tayo, ayan, oh. Kita na sila lahat. Okay, siguro in a few minutes baka mag-dinner na rin tayo. Magbe-break lang tayo. Ayan. Dito po tayo sa kitchen. Nagluluto ka, kuya? Yan ang trabaho mo, magluto? Yes, sir. Ha? Hindi. Anong linuluto mo? Sinabawan ng tulingan. Ha? Sinabawan ng tulingan. Tulingan? Ito yung galing sa kabilang kanina? Tulingan. So sinabawan tulingan daw yung ulam nila. So ito yung kanina. Yung nag-unload ng yelo. Tapos ikaw ba yun? Yung pupunta sa kabila tapos may dala-dalang isda? Hingi ako ng isda doon. Albang marami na sa langsta? Yung sa nakuha nila pang ulam, hindi masyadong marami. Pang ulam lang? Pang ulam lang. So ganun na lang kayo, palitan lang kayo? Kung sino may isda? Oo. Kung sino yung nandito sa laot, tapos kami galing sa tabi, pag gusto namin manghingi, punta lang kami sa kabila. Ilan ang kakain yan? Siguro, sa tansya ko sir, mga 4, pwede na yan. 4 lang na tao? Oo. Yung kusinero naman, naluto din. May linuto yung... dagdag ulam lang. Ano yung linuto ni kusinero? Sinabawang... anong klase isda yun? Anong isda? Isda ba? No, isda na yung tamban. Galing saan? Yung nandun sa kanina, yung box. Andun galing pa sa tabi yun. Oh, yan bang ulam natin? Oo, pwede na naman yun. Kasama kami dyan? Oo. Ano bang trabaho mo dito? Lang? Assistant Chief Engineer ba ako, sir? Ha? Assistant Chief Engineer. Ay, sorry naman, Assistant Chief Engineer. Siya nagluluto. Sige, sir. Thank you. Thank you, sir. Ano pala ang pangalan ng business mo, sir? Agribusiness. Agribusiness. Sige po. Ibalo ko lang yan. Sa YouTube. Sige. Okay. Sige. Thank you. Alright. Saan kayo natutulog? Ano sa sir? Okay. Hello, sir. Ay, may buwan. Eto, may buwan pala. Ganda. Yeah. Kitang-kita mo yung sinag niya doon sa dagat. Kita, Spencer.
6:52, magsi 7 PM na at dumating si Miss Cha, isa na naman barko. So ito ay kukuha rin ng yelo rito. So yung sonar na susundo sa atin, nag-ano pa sila, ongoing naman yung catch ng fish. Pagkatapos daw nilang i-load yon, pupunta naman, susundin tayo rito. So dito sa kabila, tapos na, alis na. Ayan. And then dito sa kabila, mag-start naman sila mag-load. Ang system nila, kung sino yung nanggaling sa Zamboanga, punong-puno ng yelo. Tapos pagdating dito sa laot, mag-share sila. So itong mga to, naubusan na ng yelo, and then kaya sila naman yung binibigyan. Hindi daw kasi pwedeng lahat ng barko na nanggaling ng Zamboanga ay may kanya-kanyang yelo kasi natutunaw siya eh. So hindi practical. So mauubos lang yung yelo na hindi nalagyan ng isda. Kaya ganun yung ginagawa nila, na meron talagang taga-load ng yelo. Yan na yung susundo sa atin. So lilipat tayo sa barko na yan, tapos siya yung maghahanap ng isda. Makikita natin paano siya maghanap ng isda. So parang halos dyan na tayo the whole night. Yan na tayo matutulog. Parang maliit siya, no? Kumbaga hindi pa nag-uumpisa yung talagang aksyon. Yan, malapit na. FB Brandon. Yan. Ang liligsi nila, no? Baba na tayo. Madulas. Okay. Spence. Dito kayo. Ayan. So nakalipat na tayo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.